Okay, so before we start, some minor clarifications lang po. So number 1 clarification po, yung i-discuss ko ngayon na procedure is para po sa mga utang up to 1 million pesos only. And second naman po, just a disclaimer, my advice po or itong video ko is purely for entertainment and educational purposes, and this will not serve in any way whatsoever para magkaroon po tayo ng attorney-client relationship. Okay, so step number 1. So ang una-una po is magpadala po kayo ng demand letter dun sa umutang sa inyo. Hindi naman po yan kailangan talaga abogado yung gumawa. As long as kaya nyo po masulat yung gusto nyong ipaabot sa kanya, then that is sufficient. Pero kung gusto nyo po talaga formal at pulido at talagang may legal basis, in short, may sipa talaga yung demand letter, dyan na po papasok yung trabaho namin na mga abogado. Okay? So, step number 2 na po tayo. After po nung demand letter, kung dinededma pa rin po kayo ng umutang sa inyo, ang next nyo naman gawin is pumunta po kayo sa barangay for a barangay conciliation. Okay, and for further clarification, ito pong step 2 will only apply kung magkaparehas kayo ng city or municipality or kung yung barangay ninyo is magkatabi with one another. In other words, kung hindi po kayo magkapit-bahay, pwede na po kayo dumiretso sa MTC to file a small claims case. And ngayon, step number 3 na po tayo. After nung demand letter, dinedma kayo sa barangay, nanalo nga kayo pero hindi pa rin naman siya sumusunod dun sa inutos ng barangay chairman or ng barangay lupon. Ang next na po niyan is magpa-file na po kayo ng small claims sa MTC sa area ninyo. So sa small claims po, yan medyo mabilis po yung procedure dyan kasi hindi naman po yan kailangan ng abogado. So ang nangyayari po dyan sa small claims is basically magfi-fill up po kayo ng form for small claims and then magsasubmit lang din po kayo ng evidences ninyo. So again, kung sa tingin nyo kaya nyo naman na yan, hindi nyo kailangan ng services ng abogado, then kayo na po bahala mag-fill up. Kung gusto nyo po talaga sigurado, polido at malinis at may sipa yung claim ninyo, pwede naman po kayo magpa-assist pa rin sa abogado. Yung prohibited lang naman dyan sa small claims is mag-appear yung lawyer as your counsel dun sa hearing proper. Pero in the preparation of documents, pwede pa rin po kayo humingi ng legal advice sa isang lawyer. And yung mangyayari po dyan sa small claims, once you get a favorable decision, syempre just like any other decision po ng court, i-execute po yan ngayon ng sheriff. Once i-execute po yan, yung sheriff, pupunta na po yan dun sa bahay nung umutang sa inyo at yung sheriff na po bahala mag-attach ng mga properties nung umutang sa inyo para gamiting pangbayad sa inyo. Para po sa mga iba pang legal videos like this, follow nyo lang po ako, and if you have a suggested or a recommended video or issue that you want me to comment on, feel free to tag me lang po or send me a message or send me an email. Okay, so hanggang dyan lang po muna tayo today. Thank you very much. Bye-bye po. God bless.